Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's video sa politics tayo guys. Inday Sara, kinatay ang confidential fund sa Kongreso. Yan guys, mainit na pinag-uusapan ngayon na wala pa rin katapusang viral na trending yung confidential fund ni BP Sara. So ngayon guys, laman ng mga balita sa social media, sa mga newspaper, sa TV, lahat na. So, ito yun, sa Philippine Star. Yan, nandyan naman sa screen. Ito yung nakalagay. The House Appropriations Committee declared last Wednesday, late Wednesday, September 27, that confidential funds sought by the Office of the Vice President and the DepEd had been realigned to agency involved in the intelligence work. So, House Trip Sara of Confidential Fund. So, yun guys, napakalinaw. Diniklara na ng mismong Kongreso. Natatanggalin na daw, kinatay na yung confidential fund na controversial sa ngayon ni BP Sara sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. So, alam naman natin guys, sa Office of the Vice President, 500 million ang hinihinging confidential and intelligence fund at 150 million confidential fund sa DepEd. Dahil sa secretary, di ba? So, yun ang mainit na pinag-uusapan dahil nga budget deliberation ngayon sa Kongreso. So, hindi mapigil guys. Talagang tinamaan itong si Inday Sara sa controversial na confidential fund. So, kahit saan nga tumingin sa social media, lagi mo nakikita yung confidential fund. Hanggang sa hanggang sa talagang nag-viral na at mismo sa Kongreso guys, hindi na rin nila mapigilan. Kasi lalong-lalo na hindi na rin madepensahan ng kanyang mga staff. Diba? Even yung Malacanang, dumidistansya na rin. Dati, di ba, kung maalala nyo, di ba, dumipensa dito si Bersamin, Executive Secretary ng Presidente, si Lucas Bersamin. Sumunod si Gibo, ng Depensa Secretary. Tapos sila Harry Roque, nandyan din, di ba? Pero ngayon, wala na. Si Kimbo, na dating dumidepensa sa kanya. At siya mismo nagsabi at nagulat siya, di ba? Na 11 days lang naubos yung 125 million na confidential paan. At sa ngayon, kinorek naman 19 daw. Pero kahit na, malaki pa rin. So, nagkabuhol-buhol na kanilang mga depensa guys. Kaya, hirap sila ngayon. So, ngayon, sabi ng Kongreso, dahil sa dahil porsigido guys, saludo tayo Saludo tayo kila Franz Castro ng Minority Bloc, ng ACT Teacher Party List, Raul Manuel ng Kabataan Party List, itong si Arlene Brosas ng Gabriela at si Senador Ontiveros. Kukunti lang to guys. Napakalayo ng bilang sa Kongreso. Pero sila yung nanaig ngayon. Di ba? Kasi kung hindi napansin ng tao, kung hindi sila yung nag-expose, lalo na si Franz Castro, hindi natin mamamalayan na meron palang ganong confidential fund. Pero sa tagal ng issue na to mula nung August guys, hindi na tumigil, di ba? Hindi na tumigil yung nung August. Kaya nga sabi nga ni Sara, nung iniimbestigan na sa Kongreso at sa Senado, sabi niya, mabubuhay naman kami nung walang confidential fund. At pinapaubaya ko na yun sa Kongreso. So ano nangyari ngayon guys? Ito na nga nag-decision na yung Kongreso, kinatay na. At saan dadali naman yung confidential fund? At actually, hindi lang naman kay Inday Sara sa DepEd tsaka sa OBP, pati mga ibang ahensya na humingi, nadamay na rin guys, na humihingi ng confidential at intelligence fund na hindi naman talaga kailangan sa mga civilian agency ito. So, gagawin daw ng Kongreso ngayon, ililipat na sa talaga sa national security, particularly just dyan sa West Philippine Sea, na actually sa Philippine Coast Guard at Navy, dyan daw ililipat. Dahil napakainit, may banta sa atin ng
China. Kaya sumabay yung dalawa na yun, guys, di ba? So, talagang, talagang tumama kay Sara itong controversial na to. At hindi lang yan, guys. Nakita naman natin yung survey na lumabas. Bumagsak ang approval at trust rating kasama na si Pangulong Bongbong Marcos at si Inday Sara. Dahil dito, epekto rin ng confidential fund. So, hindi may kakaila. Hindi rin nila may tatanggi. Maraming nagagalit ngayon sa confidential fund. Kaya nga, unti-unting nawawalan tiwala ng taong bayan. Diba? Sa survey, dyan mo lang makita. Kasi, yan ang mainit na controversial ni Inday Sara, di ba? Wala naman sa ibang controversial kundi ito lang. Kaya talagang may epekto sa kanya. Itong last September na itong survey, di ba, nilabas ng Publicus Asia, INC, na survey, di ba? Bumaba. Ang pareho silang bumaba sa ngayon. So, sa ngayon, guys, meron tinitingnan yung mga observation lang to para sa political issue, di ba? So, nakikita nila dito, mayroong mga nagsasabi rin na mga political expert din at yung mga talagang nakikita natin, napapanood din natin mga matagal na rin sa politika na yung paggalaw ngayon ng Kongreso na kinatay na nga yung confidential fund ni Inday Sara ay may basbas daw sa speaker. So kung titignan mo nga naman, di ba? Bakit sila biglang kumambyo? Pagka-propose pa lang, wala naman sa kanila nag-o-object, di ba? Wala nag-o-object sa kanila, kundi yung makabayan block lang. Tapos ngayon, bigla nilang ililipat dahil naramdaman nila na ang taong bayan ay nagagalit na dito sa confidential fund. Kahit anong pagtatanggol nila, sumama na yung Malacanang, yung mga Duterte vloggers, BBM vloggers, wala pa rin. Tinamaan pa rin siya ng survey, kaya bumagsak ang trust rating ng taong bayan. Di ba? So, ngayon, tinitingnan as political ngayon. So, alam naman natin, nagka-issue rin to, guys, di ba? Ang speaker natin, tinawag na tambaluslos ni Inday Sara. Dahil nga nung tinanggal itong si Gloria Macapagal Arroyo sa pagka-deputy majority speaker dyan sa Senado, senior majority, di ba? Ay sa Senado, sa Kongreso, guys, di ba? So, dahil doon, di naman kumikibo itong si Martin, tirada ng tirada, kasi ugali na ni BP Sara, tumitirada ng personal, di ba? Hindi man niya nagbabanggit, pero nung time na yon, alam ng lahat, hindi naman niya may tatanggihan, guys, na pinapatamaan doon sa tambaluslos, itong si speaker. So, ngayon, parang sinasabi ng mga ibang political at observation din natin, mukhang talagang may kumpas to. Hindi naman yan gagalaw kung walang kumpas ng Kongreso. Di ba? So, sabi ng iba, nakaganti. Nakaganti si Tambaluslos kay Inday Sara. At may nakikita rin akong post ng guys, galing sa mga BBM supporter. Na itong confidential fund, sabi nila, may picture pa yun na tinanim lang sa kanya para lang daw, parang pain lang para sumablay nga dito. At ngayon mainit na controversial. So, hindi natin sinasabing totoo yan, pero may possible. Kasi nga, politika to, di ba? Pwedeng mangyari yun. Dahil nga, hindi naman nila may tago na nag-away sila. Di ba? Ni Speaker, tsaka ni Inday Sara. So, ngayon guys, dahil kainitan, sumabay, di ba, ng West Philippine Sea, na sa ngayon, walang humpay yung pambubuli sa atin. Di ba? Kanina lang, na balita, na hinaharangan na naman yung mga isda natin. Nung nakaraang araw, di ba? Nung una pa, kinanon tayo, water cannon. Sumunod, yung bahura natin, di ba? Yung Russell Reef, at saka yung Escoda Reef. Anong ginawa? Durog lahat yung corals natin. Sumunod, yung nilagay nilang barrier, di ba? Yung water barrier. At ngayon, tinanggal naman ng ating Philippine Coast Guard. So, nagkasabay. So, ngayon, sinasabi ng mga ibang political, parang nakahanap ng dahilan para tanggalin yung confidential fund ni BP Sara sa kanya.
Kasi nga naman, sino nga naman kokontra, di ba? Pag sinabi nagkabotohan yan, oh, magagalit sa yung taong bayan kasi may pressure na sa kanila. Marami nang nagagalit ngayon. Tayong lahat nagagalit sa China dahil sa pambubuli, di ba? Tayo daw nagpo-provoke, pero sila naman itong nananakop ng ating teritoryo. At bukod dyan, napansin din natin, tahimik si Sara pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. At nung isang araw lang, o kahapon, ngayon lang yata yun, o kahapon, bumisita rin yung isang governor ng China doon sa Davao. Di ba? So, alam naman natin, mainit ang China ngayon. Nakita mo nga si Idol Robin Hood, di ba? Binabati ko sa ngayon dahil nga nakikita naka-pro-China. Kasi magagalit na taong bayan sa issue yan. So, ito yung nakikita ng mga political expert din na pagkakataon na to ni Tambalus Los para tanggalin ang confidential fund. Siyempre, si BP Sara, sinasabi lang niya kaya nilang mabuhay ng walang confidential fund, pero masakit sa kanya to. Kasi nirequest niya to, di ba? Nirequest niya to. Tapos tatanggalin sa kanya. So, napahiya siya dito, guys. Napahiya siya dito. At dahil din siyempre sa effort siya ng makabayong black na hindi naman talaga tinantanan yung issue na expose. The more na tumatagal, lalong na i-expose. At nagkaroon nga ng personal attack, di ba? Ano sabi ni Sara? Hindi natin yan nire-respeto si Castro tsaka yan si Ontiveros. Eh, hindi naman patatalo itong sila Ontiveros, di ba? Ano sabi ni Ontiveros? Magpaliwanag ka lang, sabi niya. Saan mo ba dinala yung 125 million? Napakasimpleng tanong lang, hindi niya masagot-sagot. Kaya talaga may impact sa kanya, may tama ito kay Sara. So, lumalabas ngayon na ang taong bayan, mas naniniwala sila. Kasi nga doon sa rating bumagsak din, di ba? Kaya napaka-controversial. At yung mismong kongreso ngayon, alam naman natin, ang speaker ang siya may hawak ng budget niyan. Di ba? Si Inday Sara, wala namang budget yan. Natural, pagdating sa mga ganitong medyo critical o pressure ng taong bayan, ang mga congressman, siyempre, paano? Yan sa may pondo, di ba? May pakinabang sila dyan eh. Yan ang totoong nangyayari sa atin, di ba? So, nakita naman natin na sunod-sunod din ng mga birada, di ba? O ang mga patutsada ni Inday nun, di ba? Kung ano-ano, nami-mention na siya. Kung ano-ano sinasabi kila Franz Castro. Pero totoo niyan, hindi naman galing sa kanila yung report. Galing yan sa COA. Na-red flag nga siya, di ba guys? Na-red flag siya. Ang mga totoo niya, nasilip lang, na-tissued lang nila Franz Castro. Nakita niya, oops, teka, bakit may confidential fund dito? Nawala naman silang na-approve noong 2022. Doon ang nangyari. Kaya kung tutuloy-tuloy to guys, di ba? Malayo pa ang eleksyon. Alam naman natin, sinasabi nila itong pambato, itong si Inday Sara sa 2028 sa pagka-presidente. Pero napakalayo pa. Ngayon pa lang, umuulan na ng controversial sa kanya mismo. So maganda to guys at aabangan natin to guys sa Senado kasi natapos na nga nila, di ba? Sa Kongreso. Sa Senado naman tayo tapos magkakaroon ng bicameral, sabay na sila. Pero sa Senado muna guys. Dito natin makikita sa Senado guys yung mga maka-pro-China. At siyempre alam naman natin na itong si Sara Duterte anak ni Digong, di ba? Na dating presidente at may mga kaalyado pa yan sa Senado. Tulad nila Bongo, di ba? Idol Robin Padilla, Bato, Tolentino, sila Cayetano, di ba? Mga Duterte yan. So, paano ngayon sila boboto, guys? Ganun yan natin malalaman. Kasi pag kumontra naman sila sa West Philippine Sea, taong bayan ang kalaban nila. Di ba? Imagine mo, mag-object ka sa West Philippine Sea, ibabalik mo kay Inday Sara, di ba? Kasi pwede nilang ibalik yan, guys. Kaya bantayan natin to kasi nagawa na nila yun last year eh. May tinanggal sila doon sa Kongreso, pagdating ng BICAM, binalik nila. Meron silang binalik eh, nakalimutan ko na ng items. So, walang na. Pero kasi ito, iba yung issue kasi dito. Sumabay kasi yung West Philippine Sea na mainit na pinag-uusapan ngayon, na binubuli talaga tayo. Di ba? Kung mag-object sila na lahat ng confidential fund ng civilian agency ay ililipat sa national security, particular nga sa Navy at saka sa Philippine Coast Guard,
magagalit ang taong bayan kasi lalabas yun, di ba? Magbubutuhan sila dyan, guys. Kaya ipit sila ngayon. Pero ang tama talaga nito lahat kay Inday Sara. Siyempre, isisip din ang sarili nila, di ba? Iba naman to, si Digong na sinuporta nila, anak lang naman to, di ba? Kaya magandang panoorin yan. Pagdating ng December, balik sila, guys. Pagkatapos ng undas kasi babalik na yung session dyan sa Senado, sila na yung bubusisi sa budget na iba kasing version ng Senado eh. Diyan tayo makakaalaman. Yung mga pro Duterte na at pro China na mga senador, titignan natin yung boto nila. Kung payag sila na tanggalin na yung budget ni Inday Sara, ilalagay na sa Philippine Coast Guard at Navy na kailangan natin. Mismong si Commander, si J. Tariela, nagsabi na kung marami kaming vessels o mga patrol vessels, mga barko, mga tao, mababantayin ng mabuti yung West Philippines. Alam naman natin ngayon, guys, na yung foreign policy ni Pangulong Bongbong Marcos ay talagang lumalaban na tayo. Di ba? Kinak na nga yung barrier dyan sa hinarangan nila, di ba? O anong nangyari? At least alam ng China, pumapalag na tayo. Hindi kagaya ng nakaraan administrasyon. Actually, hindi daw ito pinapakita yung mga ganito. Yung mga sa pinagbabawalan sila. Kasi nga, ang foreign policy ni Digong nun, maka-China siya. Di ba? Nakaibigan natin ng China, pauutangin tayo, maglalagay ng maraming negosyo dito sa Pilipinas, mag-invest sila, na hindi naman nangyari. At kalaunan, ito na nga, lumabas na lahat ng bulok na nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Na-discover na yung Skoda Reefs, Coral Reefs, di ba? Yung water cannon, nangyari na yan. At sa ngayon, yan, di ba, inahabol, binubuli yung mga mangingisda natin, na which is dapat tayo nakikinabang. Ang mga China ang nakikinabang. So yun guys, abangan natin, maganda to kung talagang makita natin kung sino boboto dyan sa Senado, di ba? Na kukontra sa paglipat ng budget mula kay Inday Sara papuntang Philippine Coast Guard at West Philippine Sea. Talagang makita natin na productive yan. May makita tayong barko at mapangalagaan ng West Philippine Sea at hindi tayo masakop ng China. Di ba? Na talaga namang exclusive economic zone natin yan, sakop natin yan, malapit sa ating bansa. Yung Bao de Masinloc na yan, o Scarborough Shoal, atin lahat yan. Kaya, bantayan natin to guys. Tuloy ang pag-call out natin sa mga mambabatas para talagang matanggal na yung confidential fund ni BP Sara. At hindi lang siya, pati yung mga ibang civilian agency na pakinabangan naman natin for the first time. Kasi di ba nakakaawa Philippine Coast Guard. For 17 years, 117 million ang kanilang budget. Sinatsaga nila yan guys. Pinagkakasya nila. At tapos mabalitaan natin yung si Inday Sara, 125 million, 19 days lang. Ubus biyaya, di ba? Nasa 7 million per day ang ginagastos. Samantalang ang Coast Guard ngayon na kailangan. Ang budget, mga patrol, mga barko kailangan nila, mga gadget na magaganda, na mga modern, di ba? Na kailangan ng Philippine Coast Guard para magamit sa pagpatrol ay silang kailangan makinabang nito at tayong taong bayan. Kaya saludo tayo kila Franz Castro, Raul Manuel Brosas, at saka si Senador Tiberos na talagang lumaban kahit iilan lang sila. Di ba? 4 laban sa halos 300 may gate na mamabatas Senado at Kongreso na tinatawag nilang komunista, ang NPA, na sila naman ang tumutulig sa ngayon sa ating mga mambabatas na kapwa nilang mambabatas sa confidential fund na yan. Sila lang nagmamalasakit sa taxpayers money. Di ba? So, hanggang dito naman guys. Abangan natin to sa Senado. Huwag natin kung titigilan guys. Hanggang dito lamang po. Thank you very much.